Ayan, purihin po ang Panginoon. Palakpan po muli natin ang dakilang Diyos sa lahat. Ipagpaumahin po ninyo ang boses ko. Pakinggan na lamang po natin ang mensahe ng Panginoon. Wag na po yung boses ko. Yan, nag-concert po kasi ng ilang araw. Kaya medyo mababa po siya ngayon. Yan, pero purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Kahit papaano may lumalabas pa, may naririnig pa po ba kayo? Kaya salamat po sa Diyos at sa umagang ito, bago po tayo magsimula, panoorin po muna natin saglit ang video po na ito. Ayan, ipagpaumahin niyo rin po kung mamaya, baka bibiglang pumuputok. Iwas na lang po Hindi po baka di mapigilan. Matamaan po kayo. Ayan, so salamat po sa Diyos. Last week, ayan, in-start po natin ang mensahe na title po is The Image and Likeness of God in Man. Ano nga po ba yung wangis ng Diyos na nasa tao at pinakita talaga po yung perfect na pagkakalikha po sa tao. Pero kay Adan at Eva po siya. At sila nga daw po yung original creation na talagang create sa exact plan of God or created image and likeness of God. Pero dahil nga po sa kasalanan, pero hindi po doon pumayag ang Panginoon dahil sobrang iniibig niya po ang tao, kaya siya rin po ay gumawa ng paraan. At naibalik nga po yung pagkalikha or pagkatawag sa tao po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. At may short video lang po na papanoorin kung ano nga ba po yung nais ng Panginoon na maging ikaw o maging tayo po. Chicka boom, chicka chicka boom, chicka boom, chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka boom, chicka boom, chick chick 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 boom, chicka boom, boom, chicka boom, chicka boom, chick chick. Ayan. About po dyan sa video na yan, makikita naman po natin na may grupo po ng kalalakihan na nangingisda. At sa tagal po nila po doon nangingisda, wala po silang makuha. At may isa po nakabasag ng paraan kung paano ka po makakapangisda. At hindi po yung energy niya po yung pinakita dyan. Makikita natin nung una, tinitingnan siya ng mga kasama niya na parang siyang baliw. Anong ginagawa? Nagchichikabong-chikabong. Oh, kumikending-kending. Pero siya yung unang nakapamanglit ng isda. Pero ang sinasabi po dyan ng Panginoon, ano nga ba yung nais ng Diyos na maging ikaw? Makikita po natin na kung nakikita ng bawat isa kung sino ka, gagayahin ka nila. Amen? At nung nakita natin, pagkaalis ng lalaki, nakakuha siya ng isda, anong ginawa ng mga lalaki din? Nagkikikembot na rin sila at nagchikabong-chikabong. Di ba? Pero sa umagang ito, ano nga po ba yung nais ng Diyos na maging ikaw? Katulad nga po nung mensahe last week, yung wangis ng Diyos na nasa tao. Dahil nga po sa kasalanan, ito'y nagbago, pero ang Panginoon ay gumawa ng paraan para maibalik po tayo sa magandang plano na ito ng Panginoon. At sa umagang ito pang magiging mensahe natin ng sino nga ba or ano nga bang nais ng Diyos na maging ikaw. Tayo po ay makibukas sa Romans chapter 8, verse 29. Ayan. Muli po, sa mga may hawak po ng Biblia, makibukas po tayo sa Roma chapter 8, verse 29. At bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos, tayo po'y tumayo.
Romans chapter 8, verse 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay ng lahat ng maraming magkakapatid. Tayo po yumuko bilang pagsisimula po ng ating gawain at pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, na muli ito pong mensahe na ipagkakalob mo po sa amin ang nais mo pong mangyari at gawin po namin bilang iyong anak. Dinadalangin po namin ang pangunguna mo, pagsama mo, buksan mo po ang puso at isipan namin na matanggap ng malinaw, Panginoon, ang mensahe pong iyong nais iparating po sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ay makakaupuan po ang bawat isa. So, ang title po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay Becoming Like Christ, or pagiging katulad o kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad nga po kanina doon sa video, nakita natin na siya'y ginaya ng mga nakapaligid sa Kanya. At ganyan din po sa umagang ito, ito rin po yung nais ng Panginoon ngayon sa umagang ito, na maging katulad po tayo ng Panginoong Jesus. Sino nga ba ang Panginoong Jesus? At sa sulat pong ito na matatagpuan sa Romans, syempre ang nagsulat po niyan ay si Pablo. Siya po ang tinatawag dating Saulo. Siya po ay pinanganak sa lungsod po ng Tarso. Siya po ay isang Hudyong Pariseo at mula sa tribo po ni Benjamin. Si Pablo po, yung pangalan niya pong Pablo ay pangalan po niya to bilang Romano sapagkat po yung mga magulang niya ay mamamayan po ng Romans or ng Roma. Siya po ay may Roman citizenship. At dito, makikita natin si Pablo, sa lahat na nakakilala sa kanya, siya ay dating taga-usig. Masugid nga daw po na taga-usig ng mga mananampalataya. At masasabi natin na yun talaga yung naisip niya dati na mapapatay po yung mga unang mananampalataya ng panahon po nito. Pero nung siya ay makakilala sa Panginoon, personal niya pong na-encounter ang Panginoong Hesukristo, siya po ay naging masugid na tagasunod ng Panginoong Hesus. At masasabi natin talaga na hindi lang siya basta masugid, pinatunayan talaga ni Pablo yung pagkakilala niya sa Panginoon. At talagang inano niya po yung sarili niya na apostol po siya ng Panginoong Hesus. At dito, dahil sa sobrang pagiging masunurin ni Pablo sa Panginoong Hesus, ano nga ba yung nakita din ni Pablo sa Panginoong Hesus? At may isa nga po siyang ang salita na imitate me as I imitate Christ. So yan po si Pablo. At dito, ang nais lang naman po talaga ni Pablo doon sa kanyang sulat sa mga taga-Romans is maipahayag ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus at upang patatagin ang pananampalataya nila. At dito sa kanyang mga sulat, kung alam naman po natin na si Pablo, siya po yung mostly nagsulat ng New Testament, or tinatawag po nilang Pauline Epistles. Si Pablo po kasi isang apostol or isang missionary. So, ang kanya po talagang calling is nagpa-plant po siya ng mga church. At isa nga po dito sa mga nasulatan niya ay yung mga taga-Romans. At makikita naman po natin sa buhay ni Pablo talagang pinatunayan niya yung paglilingkod sa Panginoon. At talagang ginagaya niya ang Panginoong Jesus na kanyang pinaglilingkuran. At sa umagang ito rin lamang po yung nais ng Panginoon na maging kamukha po tayo or kalarawan ng Panginoong Jesus. Sa panahon natin ngayon, nauuso yung mga tinatawag natin nagigikang fan. Di ba? Uso yan ngayon. Pag halimbawang sa mga kilalang personality, it's either artista, vlogger, or so most common po ngayon, yung mga artists, like sa mga K-pop, ano bang tawag sa Pilipinas? P-pop ba? Ayan. O, di ba? Pasensya na po, hindi ko nakapanahunan ata ang K-pop. Ayan. Ayan. At pag nakikita, may one time na napanood akong
na documentary. Pag halimbawang ginagaya po nila yung isang tao, sa sobrang pagka-fan po nila, as in kahit yung muka, nagpapa-plastic surgery sila, as in magiging kamukha ka talaga. May iba naman po na ginagaya yung boses. Ayan. Meron din sa pananamit. Kaya minsan, pag halimbawang sa mga, para kang K-pop idol. Naririnig ko lang po yan. Yung mga forma natin, parang Koreano na. Ayan. O Koreana na, di ba? So, kasi ginagaya. Ayan, natural po ata talaga sa mga Pilipino ang magaling manggaya. Amen? Pero nawa, sa mga totoo at lingkod ng Panginoon, maging magaling tayo at sabi nga kanina, maging masugid din tayong hindi tagagaya. Maging masugid po tayong maging katulad at kamukha ng Panginoong Jesus. Tingnan mo nga yung katabi mo, sino kayang kamukha niyan? Bukod sa kanyang kapatid at nanay. Kasi syempre, di ba? Minsan kamukha ka ng nanay mo. Anak ko yan. O kaya kamukha ka ng tatay mo. Sorry po. Yan. Sa ilag lang po kayo pag may naririnig po kayong potok. Ayan. So, sa umagang ito, matapos po itong mensahe na to, ang kamukha na po natin, hindi lang physical na kamukha ang magulang or kapatid, mas maging kamukha natin ang Panginoong Jesus. Amen? Sino nga ba ang Panginoong Jesus? Alam naman po natin, mga attributes din po ng ating Panginoong Jesus. Siyempre, siya rin po ay omnipotent, omniscient, omnipresent, at may isa pa po, siya po ay omnibenevolent. So, sa umagang ito, ang nais po ng Panginoon sa atin na maging kamukha niya tayo, una po, is looking unto Jesus. Ayan, na matatagpuan po natin sa Hebrews chapter 12, verse 2. Hebrews chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyang pagkamatay sa krus at sa ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. So looking unto Jesus. Sa dami pong katangian ng Panginoong Jesus bukod sa pagiging finisher of our faith, siya rin po talaga ay isa po sa attributes niya na masasabi natin, dapat nating gayahin is yung pagiging humble or mapagpakumbaba. Ang Panginoong Hesus lamang po ang tanging nagpakita ng tunay ng halimbawa ng pagpapakumbaba. So, magiging humble. So, sa pagtuon po ng paningin natin kay Jesus, isa po sa nais ng Panginoon na makita po natin ang katangian niya, yung pagiging humble. Hindi po ito yung humbleness na sinasabi na, sige, ikaw na lang umupo dyan. Ako na lang ang tatayo. Humble ako. Ayan. Hindi po siya ganun. At sige, sa'yo na lang itong pagkain na to kahit gutom ako. Ang pagiging humble po ng Panginoon Jesus, ang tanging tunay na patunay ng kanyang pagpapakumbaba is nung siya po ay nagkatawang tao, siya po, kahit bilang isa po siyang Diyos, siya po ay nagkatawang tao, namuhay po dito sa mundo para po iligtas ang sanlibutan. Na mababasa rin po natin sa Pilipos chapter 2, verse 5 to 11. So ano nga bang pagpapakumbaba ang ginawa ng Panginoong Hesus noon nandito po siya sa lupa? Ayan, Pilipos chapter 2, verse 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus.
kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So sabi doon, kahit taglay niya ang pagiging isang Diyos, ito'y binaba niya at siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. At makikita natin doon, kahit nung nasa krus na po siya, sabi nga doon, kaya niya naman na magpadala, magtawag ng anghel na magliligtas sa kanya nung panahon na yon. Pero alam niya yung mission niya, alam niya yung purpose niya nung siya'y nagpakumbaba, na siya'y nandito sa lupa, yun ay iligtas ang tao. At mga kapatid, sa oras na ito, tingnan natin yung pagiging humble dito ng Panginoong Hesus. Diyos siya, pero hindi niya tiningnan ang sarili niyang kapantay ng Diyos na dito po siya sa lupa. Siya po ay namuhay, nakasama ng mga tao. Pero pinatunayan po ng Panginoon, nasa physical po siyang tao ng mga oras na yon. Nakakaramdam din po siya ng pagod, ng antok, nakakaramdam din po siya ng pagkagutom. Pero mas higit niya naramdaman ang nararamdaman ng tao. Kasi tao yung nagkasala, pero ibinigay niya yung buhay niya ng panahon na yun para sa atin. At dito, sabi doon, kahit po ang Panginoong Hesus ngayon ay nasa langit na po, nawa, i-fix po natin yung ating mga mata sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Mahirap po minsan na makita yung mga bagay na ito, lalo't nasa physical pa po tayong kalagayan. Madalas, ang makikita po natin yung nasa paligid natin, minsan yung ating kamalian. At masasabi din natin na pagkimbawang sa paglakad natin sa pananampalataya, makikita natin yung ating mga pagkakamali, ganin din yung sa ating mga kapatid. Pero kapatid, sa oras na ito, ang ipinaparating po at nais sabihin sa atin ng Panginoon, ituon natin ang ating paningin sa Diyos, sa Panginoong Hesus, na nagpagpakumbaba at nagpakita ng higit na halimbawa ng pagiging humble, sapagkat ang Panginoong Hesus ay namuhay din pong katulad natin na tao, pero mas ginawa niya po yung mission niya, which is ang iligtas po tayo. At isa nga po kayo sa bunga po nun. Kaya, let us fix our eyes on Jesus, the finisher of our faith. Pinatunayan niya po at ginawa yung pinagagawa sa kanya ng Panginoong Ama. At sabi doon, kahit po yung kapangyarihan ng kamatayan ay hindi po nagapi ang Panginoong Hesus. Amen? Hanggang kamatayan sa krus, pinatunayan ng Panginoon na wala ang kapangyarihan sa Kanya yon. Sapagkat ang Panginoong Hesus natin ay hindi lang po basta humble. Siya po ay Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. So ito po yung nais na una ng Panginoon na makita po natin sa Kanya. Ituon po natin ang ating Panginoong, ating paningin sa Panginoong Hesus at ang makita po natin na siya po ay mapagpakumbaba. Sabi doon, ang tingin ay sa Panginoong Hesus dahil siya ang tanging nagpakita ng tamang halimbawa ng pagpapakumbaba. So, tingin kay Hesus lang. Ayan. Pag tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa harapan mo dyan ngayon, madidistra ka talaga. Ayan. Pero pag ang paningin natin ay sa Panginoong Hesus na nagmamahal po sa atin, masasabi natin, Panginoon, salamat po. Siya po ay Diyos, ngunit nagpagpakumbaba. Amen? At pangalawa po, na nais ng Panginoon para maging kamukha po natin siya sa umagang ito,
ay nais po ng Panginoon na kung paano po siya namuhay. Nung siya po ay narito, ay ganun din po ang nais po niyang gawin natin. Living and walking like Jesus. Walk like Jesus walked. And live like Jesus lived. Na matatagpuan po natin sa 1 John chapter 2, verse 6. Yan, 1 John chapter 2, verse 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat na mamuhay ng tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. So, ano nga ba ang naging buhay ng Panginoong Hesus nung nandito rin po siya sa lupa? Sabi dito, ang pangalawang attributes po na makikita natin, dapat po natin gayahin sa pamumuhay ng Panginoon ay ang kanyang pagiging banal. So, He is holy. Siya po ay banal. Yung pagiging holy po niya is divine nature niya po ito bilang Diyos. So, ang holy po sa Greek word ay hagios, na ibig sabihin po is completely pure, morally perfect, and set apart from the ordinary or sinful world. So, yung pagiging holy po ng Panginoong Hesus is divine nature niya po ito bilang Diyos. At makikita natin sa pagiging banal niya, ito rin po yung nais ng Diyos na gawin natin bilang kanyang mga tagasunod. Sabi doon, yung pagiging banal niya, hindi lang to sa paggawa lamang po ng mabuti. So, it's rooted in His identity as the Son of God. At hindi na, sabi po dito, being His follower, sabi doon, bilang taga-sunod ng ating Panginoon, ninanais rin po ng Panginoon sa oras nito na ito rin po magawa natin sa pamumuhay bilang ng kanyang lingkod. Para maging kamukha po natin siya na mamuhay po tayo ng may kabanalan. So isang meaning po ng holy is set apart. Inihiwalay mo yung sarili mo dun sa mga bagay hindi nakakalugot sa Kanya at ang gagawin mo kung ano yung nais ng Panginoon. Sabi nga doon, ituturing mo po talaga yung sarili mong patay sa kasalanan at buhay ka para sa Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoon, siya lamang po ang tanging tao na hindi nagkasala. Na matatagpuan din po yan sa 1 Peter chapter 2, verse 25. Ay, hindi. First, tama ba? 1 Peter, tama. 1 Peter chapter 2, start natin po sa verse 21. 1 Peter chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ito po yung nais ng Diyos na tularan natin. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makaturungan kong humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang nanligaw, ngunit ngayon kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Ang Panginoong Hesus lamang po ang taong namuhay na hindi po nagkasala. Pero dahil nga po, tayo po ay nasa katawang lupa ng pagiging isang tao, at isa to sa masasabi natin, minana natin kay Adan, dami-dami natin mamanahin yung old sin nature pa. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, ginawa niya po ang isang halimbawa ng pagpapakabanal. At ngayon sa panahon po natin ngayon, ito'y tinatawag na sanctification. So, ninanais ng Panginoon yung pagpapakabanal na pamumuhay, which is yun nga po, ituturing mo na pong ang iyong sarili na patay sa
kasalanan. Although may mga bagay po tayong mga nagagawa, ay nga po tawag po doon ay all sin nature, natutulog lamang yan. Kaya wag mo nang gigisingin. Kasi mahirap pag nagigising si all sin nature. Pero sa katulong at biyaya ng Panginoon, makakapamuhay po tayong katulad ng Panginoon. Ang kanyang pagiging banal. So, mayroon po tayong may pagpapakabanal pong ginagawa ang isang lingkod ng Panginoon. Pagsasanctified na matatagpuan din po natin yan sa John chapter 17, verse 19. Yung sanctification, sabi po dito, at alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. So, ang Panginoong Hesus ang nagpakita po sa atin ng best example din po ng pagiging banal. So, sa oras na ito, may mga pagkakataon na mahihirapan tayo kasi nasa katawang lupa po tayo na pagpapakabanal. Pero ang totoong tumanggap sa Panginoong Hesus ay wala ng hirap sa pagpapakabanal o wala ng hirap sa pagsunod sa Panginoon sapagkat nasa Kanya ang Panginoon. Amen? Isa po ito sa tinanggap po natin, Kanyang Espiritu. At ang Holy Spirit po, ang tumutulong po din sa atin ngayon. Siya po yung ministry partner po natin na tumutulong po sa atin sa mga bagay na hindi natin kaya, kahit po sa pananalangin. At siya rin po yung tumutulong po sa atin na lumakad ng naaayon po sa kalooban ng Panginoon. At isa po nga po dito, yung pagpapakabanal. So, ang paglapit po sa Panginoon, hindi lamang po tuwing linggo. Sabi nga po, ang pagiging Kristyano ay dapat araw-araw. At ang pagiging banal, mahirap man po, pero kung tayo po ay laging lumalapit sa Panginoon at ang ninanais po natin ang Kanyang presensya, wala pong mahirap sa Panginoon. Magagawa po natin kung paano siya namuhay nung nararito po siya sa lupa. Lagi ko po ito naririnig kay Pastor Tom. Sabi niya, ang nagpapaligaya lang daw po sa kanya ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang presensya ng Diyos. At sa kanya ko rin po naririnig yung laging walk like Jesus walk and live like Jesus live. Kung paano namuhay ang Panginoon, ganyan din po tayo mamuhay. Kung paano po lumakad ng Panginoon, hindi po siya literally, kundi sa paglilingkod, ganun po ang magawa natin. At sabi doon, kasama po natin siya, sapagkat siya ay nasa sa atin. Kaya walang mahirap po na sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya masasabi natin na makakapamuhay tayo at makakalakad tayo ng katulad ng ating Panginoong Hesus. Ayan, so laging pag halimbawang may demonyo, nag-uudyok sa katawang to, na gumawa ng hindi nais ng Diyos, sabi mo, patay ka na sa kasalanan. Ang Panginoong Hesus na nasa akin. Amen? At alam na po natin yung power natin. Sobra yung message kagabi sa spiritual warfare. So magagawa na po nating lumaban. Amen? Kaya wala na pong dapat ikatakot. Kaya itong katawan na to, patay na sa kasalanan at ang mumuhay po dapat dito yung ating Panginoong Hesus. At magagawa po natin ito sa tulong rin po ng ating Panginoong Hesus. So, sabi dito, being His follower, this must be and is the aim of every believer. Ano po ba yung dapat natin in-aim? To live a holy life in our whole way of life. Hindi po siya di lang half, buo na pagsunod sa Panginoon. Sabi doon, we must not try to divide ourselves into a secular and sacred. Hindi pwedeng sala sa lamig, sala sa init. Ngayon lang ako Kristyano, bukas hindi. Ang sinasabi po dito, buong buhay. Sabi nga, di ba kanina, bago tayo umupo, Panginoon, Ikaw na po ang Panginoon ng aking buhay. Sabi din daw, secular and sacred, for believers of Christ, the whole life is to be sacred or being holy. So mga kapatid,
i-declare natin yung sarili natin na buong buhay natin ay para sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. So hindi siya kalahati lang, buo na maibigay sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Jesus, yung ginawa niya is buo. Kompleto. Walang labis, walang kulang. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga makasalanan, buo yun. Kompleto. Ginawa lahat ng Panginoon. Sabi ko nga, salamat talaga sa Panginoong Jesus. Kasi kung hanggang ngayon, ang magiging kabayaran ng kasalanan sa bawat pagkakasala ay pagpako sa krus, may matitira pa kaya sa atin? Kaya natin yung nagawa ng Panginoon, yung pagpasan lang ng krus. Yung papasanin mong krus, hindi lang buong Block 41. Kasi taga Block 41 ka. Hindi. Imagine natin kung gaano kahaba. Tapos, yung lugar pa nila is pataas. O, sino dito yung nakaakyat sa pinakamataas na bundok? Tapos, bit-bit mo yung krus dahil sa iyong kasalanan. Tapos, pagdating pa sa dulo, hindi ka lang basta habang naglalakad ka, hagupitin ka. Tapos, pagdating sa dulo, ipapako ka pa sa krus. At hindi po basta-basta magparusa ang mga Roman soldiers ng panahon na yon. Masasabi po talaga na pag sila nagparusa nun, as in mga terror talaga, malupit kung magparusa. Kaya kung hanggang bawa sa panahon natin ngayon, ganun pa rin din po yung parusa sa kasalanan. Kaya po natin. Ituring na lang po natin ang ating sariling patay sa kasalanan. At masasabi natin salamat sa Panginoon. Kasi ginawa niya na pong lahat iyon. Dahil po yon sa atin. Dahil po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, yun po ang pangalawang nais ng Panginoon para maging kamukha po natin siya at mamuhay po tayo at lumakad ng katulad ng Panginoong Jesus. Living and walking like Jesus. So, ang gawin po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Si Jesus, ang isa din po sa favorite niya na ginagawa, na nandito po siya sa lupa. After po niya or bago po siya magministeryo, maglingkod, siya po ay laging nananalangin. Mahilig po siyang manalangin sa mga bundok. Minsan iniiwan po niya yung mga alagad bago sila pumunta sa isang lugar para doon mangaral at magpagaling ng mga may sakit. At pagkatapos pa po noon, gagawin po niya ulit is lumapit ulit sa Panginoong Ama. Yun po yung isa po sa laging ginagawa ng Panginoon. Ang lumalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan po ng pananalangin. Nawa, makita din po natin ang sarili natin sa paglakad po, sa paglilingkod po sa Panginoon na laging lumalapit sa presensya ng Panginoon. At sa pamamagitan din po ng pananalangin. Napakasarap po ng pananalangin. Ilang oras po ba tayo nananalangin? Ilang oras or minuto po ba tayo nananalangin? Gaano po ba natin kinakasabik na makausap or maranasan ng Panginoon sa bawat araw? Mahirap sa umpisa nga po ng pagsunod sa Diyos, pero nawa sa oras po na ito, sa mga susunod na araw kung nakaraan, ang oras lang po ng ating pananalangin ay 15 minutes or minsan sa umaga na amen. Nawa after po nito, kung nais natin makapamoy ng katulad ng Panginoon Jesus, nakikita po natin yung sarili natin laging kinakausap ang Panginoon. Kaya, wag mo munang tingnan yung katabi mo nang nanalangin na siya. Kaya siya nakapikit. So, sa oras na ito, yun po nais ng Diyos sa atin. Na lagi po tayong nananalangin at nasasabik sa presensya ng Panginoon. Amen? So, yun po yung mga naging buhay po ng Panginoon dito sa lupa. At pangatlo, na nais po ng Diyos na gawin po natin bilang para maging kamukha po natin siya, kalarawan, pinakamahalaga po sa lahat is magmahal or loving like Jesus.
Sabi dito sa John chapter 15, verse 13, paano nga ba ipinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya po sa atin? John chapter 15, verse 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang patunay po ng pag-ibig ng Diyos sa atin nung iaalay niya po ang kanyang buhay para sa atin. Ganon po tayo inibig ng Panginoon. Sabi ko nga, buti ang Panginoong Hesus ay hindi siya tulad ng tao. Kasi ang pag-ibig po ng Panginoon, siya po ay hindi nagbabago. Sabi doon, kung paano niya po tayo minahal, nung tayo mahihina pa, or matuturing na makasalanan, hanggang ngayon, kung ilang taon ka na naglilingkod sa Panginoon, ganon ka pa rin niya minamahal. Wala pong nagbago doon. Sa tao, pag halimbawa ngayon mahal ka, bukas galit na. Di ba? Wala ka namang ginawa. Pero ang Diyos hindi. Kung sino ka nung una ka makakilala sa Panginoon, minahal ka niya, hanggang ngayon, ganun yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi siya nagbabago. Sabi nga doon, He is the lover of our soul. Sabi din po doon sa John chapter 17, verse 16, verse 26, ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. Nahayag ko sa kanila kung sino ka. Nahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko tong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay mananatili sa kanya. So, ganito po yung pag-ibig ng Panginoon. May isa pong word sa Hebrews na tinatawag na hesed. Na ang ibig sabihin po is steadfast love or loyalty. So, makikita natin yung pag-ibig ng Panginoon ay siya po yung nga po yung hindi nagbabagong pag-ibig. Sabi doon, kung ikaw ay minahal niya, mamahalin ka po niya ng lubusan. At doon ay hindi magbabago. At siya po yung greatest po na example po ng pagmamahal na ito. At bukod po sa agape at conditional love, sinasabi sa atin dito ng Panginoon na magmahal po tayo. Alam kong hindi ka mahal-mahal ang taong katulad natin. Ano bang meron sa atin, pero bakit tayo minahal ng Diyos? Yung pinag-aaralan ko to dito ako natagalan eh. Kasi sabi ko, Jesus, gusto mong magmahal kaming katulad mo. Mahal mo ang tao. Ano ba ang tao? Bakit napaka-special sa'yo? Yung tao na tayo na makasalanan, tayo na maraming pagkukulang, tayo madalas makakalimot, pero kahit kailan, hindi nagbago yung pag-ibig niya. Kasi special tayo sa Kanya. Ganun magmahal ng Panginoon. Kaya kapatid, sa oras na ito, wag mong ang nakita ko dito, natutunan ko sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, nagmahal siya sa atin, hindi niya tinitingnan kung ano yung kalagayan natin. Pagmamahal niya sa atin, tinitingnan niya kung paano niya tayo nilikha. Hindi yung kasalanan niya nakita niya, kundi yung galak niya nung nilikha niya tayo. Kaya ito yung naging plano niya mula't mula nung ginawa niya yung mission, na maibalik talaga ang tao sa kung ano yung pagkakalikha sa kanya. Kaya tinitingnan niya tayo, hindi sa kalagayan ng time na mahina tayo. Tinitingnan niya tayo hindi sa panahon na makasalanan tayo. Tiningnan tayo ng Panginoon kung paano niya tayo nilikha. At sa oras na ito, tinitingnan tayo ng Diyos Ama dahil sa Panginoong Hesus.
Yun na nakikita niya sa atin. At sobrang special nun. Kasi hindi na siya, tinitingnan ka na niya, hindi bilang makasalanan. Tinitingnan ka na niya bilang kanyang anak. Amen? Sabi doon, kung sino man ang nanampalataya at nanalig sa Diyos, pinagkalooban niya na maging anak ng Diyos. Yun ang tingin sa iyo ng Panginoon ngayon. Yun ang relasyon natin ngayon sa Panginoong Hesus. Tayo kanyang mga anak. So sabihin mo muna sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Ayan. Ayun ang mga anak ng Diyos. Amen. So, kaya sa panahon na may nagagawa po tayo na hindi ka mahal-mahal, sabi doon, tingnan natin ang Panginoong Hesus. Kung paano niya tayo minamahal. Sabi doon, kahit tayo makasalanan, nialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Alam mo ba, kapatid, na pinag-pray ka na ng Diyos na nandito siya sa lupa? Matatagpuan natin yan sa John chapter 17, verse 19. Nung panahon na nag-pray po si Jesus, bago siya ipako sa krus, sabi dito, John chapter 17, verse 19, at aalang-alang sa kanila'y itinalaga ko na ang aking sarili para sa inyo upang may talaga ko rin sila sa katotohanan. Verse 20 pala, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. So, ikaw ay answer prayer. Bunga ka ng panalangin ng Panginoong Hesus. Kasi nung nag-pray na to si Jesus, syempre wala pa tayo sa mundong ibabaw noon. Pero ngayon, narito ka. So, pinag-pray ka ng Panginoon. Pinag-pray tayo ng Panginoong Hesus. So, tapikin mo katabi mo, sabi mo, congrats. Ikaw ang answer prayer ni Jesus at narito ka ngayon. At nais po ng Panginoon na magpatuloy po tayo sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi ang nais, dahil nga po sabi dyan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoong Hesus. Amen? So salamat na lang talaga sa Panginoon. Kahit ako ay di kaibig-ibig, may nagmamahal sa akin ngayon ng totoo. Ito ay ang Panginoong Hesus. At pinatunayan niya po yung pag-ibig niya. Hindi lamang po siya basta sa salita. Pinatunayan niya yon sa gawa. At sobra naman po talaga yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng gawa, kung paano niya po ito pinatunayan sa atin. Amen? Sobrang pinaghirapan po talaga tayo ng Panginoon, pero dahil po yun sa kanyang pagmamahal. So kapatid, ngayon po sa paglilingkod po natin, ito po ang nais ng Panginoong Hesus. Ang pagtuon ng paningin kay Hesus at pamumuhay na maging katulad niya ay pagpapatunay po na tayo umiibig sa Kanya. So, paano po natin tinitingnan yung mga taong nakapaligid sa atin? Especially sa panahong hindi sila kaibig-ibig. Katulad din ba ito ng pagtingin ng Panginoong Hesus sa kanila? Nawa, after po nitong araw na ito, tuwing may mga kapatid po tayo, or tayo mismo sa sarili natin, may mga bagay na nagagawa para makapagpasakit sa atin, masabi natin na hindi maganda yung ginagawa sa atin, huwag po natin siyang tingnan kung paano po sila tinitingnan ng tao. Tingnan natin sila sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila ng Panginoon. At sabi rin dito, paano po tayo namuhay? Buong-buo po ba yung paglilingkod at pagsunod natin sa Diyos? Sabi dito, nawa, mamuhay tayo na naipapakilala ang Panginoong Hesus sa iba. Na tuwing makikita po tayo ng iba, hindi na ikaw ang nakikita, kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Yan. Nawa, siya po yung nagliliwanag sa atin. Di ba? Lighthouse daw po tayo ng Panginoon. So, pag halimbawang nandun ka, andun din ang Panginoong Hesus. Kung nasan tayo, nandun din ang Panginoong Hesus kasi nasa atin siya. Kaya nawa, siya ang patuloy na napaparangalan sa buhay na ito. At sabi rin dito, paano natin minamahal ang mga minahal ng Panginoong Hesus? Hindi natin kaya, pero sa tulong ng Diyos, magagawa po nating mahalin ng iba.
gaya ng pagmamahal po sa kanila ng Panginoon. Amen? So tingnan po natin sila kung paano po sila minahal ng Diyos. At bilang pagtatapos po, sabi dito, sa Panginoong Hesus, itoon ang iyong paningin, sapagkat siya ang nagtuturo sa iyo kung paano mamuhay ng may kabanalan at umibig ng walang hanggan. Sa Diyos lamang po ang paningin upang makapamuhay po tayo ng may kabanalan at umibig po tayo ng pang walang hanggan. At dito po ako magtatapos sa Efeso chapter 4 verse 13 to 16. Ayan. Kung marapatin niyo po, basahin ko na po yung mula po sa verse 1. Upang magawa po natin na maging kamuka ng Panginoong Hesus at maalala po natin ano po ang tinanggap natin sa oras na ito. Sabi dito, kaya't ako na isang bilanggo, sabi ni Pablo, dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagmubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nanatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa ikataasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglilikha. At binigay niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, iba na may mga propeta, ang iba na may ebanghilista, at ang iba mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maiiligaw ng mga tao ang hangad ay dalhin tayo sa kamarian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan. At pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Salamat sa Panginoon. Ginampanan niya na po lahat. Pero may dapat din po tayong gawin. Kapatid, bilang pagtatapos ng mensaheng ito, na nais ng Panginoon na maging kalarawan natin siya or kamukha, ituon natin ang paningin natin sa Kanya. Mabuhay tayo ng isang mapagpakumbaba din po. Pakumbaba po tayo sa bawat isa. Mamuhay po tayo, lumakad po tayo ng katulad niya. Siya po ay namuhay ng banal. Magpakabanal po tayo. At higit sa lahat, magmahal po tayong katulad ng Panginoong Hesus.
Sabi doon, siya po ang ating pinakaulo sa lahat, pero sa pamamagitan niya, ang buong katawan po ay pinag-uugnay-ugnay po niya. At irito rin po ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapatid, sa paglilingkod po natin sa mga oras na ito, may mga pagkakataon po na masasabi natin, Panginoon, sa iyo po ba ako nakatingin? Panginoon, namumuhay po ba ako ng iyong katulad mo? At higit sa lahat, nagmamahal po ba ako ng katulad ng sa iyo? We pray, kapatid, makita natin sa oras na ito, makakaya po natin itong paglakad at pagiging kalarawan ng Panginoong Hesus sa tulong po niya, sapagkat siya po ay nasa atin. So tayo pong ay tumayo. To becoming like Christ, we need to looking unto Jesus, living and walking like Jesus, and loving like Jesus. May mga bahagi pa po ba tayo sa buhay natin na hindi pa nasusurrender sa Panginoong Hesus? Kaya nahihirapan po ang bawat isa sa atin na lumakad na naayon sa kanyang kalooban. Sa panahon ito, kapatid, walang higit na makakatulong sa atin. Siya lamang na lumikha sa atin. Walang higit na makakatulong sa atin para magawa natin itong mga bagay nito. Siya na lubos na nakakilala sa atin. Wala tayo may tatago sa Kanya. Kahit yung sasabihin natin, bulong, nabibigkas ang natin minsan sa panalangin, rinig niya po. Siya po yung higit na nakasiyasat sa puso natin. At may hawak po ng buhay natin. Kaya sa ito, kapatid, ano man meron tayo ngayon, nadlampas pagsunod sa Diyos. Let us surrender to Jesus. The lover of our soul. Naging lahat, natunayan lahat ng pagmamahal niya po sa atin. Iyak. Pero ngayon, nagtagumpay. Nakalulok sa kanang trono ng Diyos at nililuwalhati na lahat. At ang pangalan niya ang nakadakila sa atin. Ikaw ang nasa isip ng Panginoong Hesus nung oras siya'y ilatay, nung oras na kami ay may pako sa krus. Ikaw yung nasa isip niya. Bago lagutan ng hiling. Pero na siya'y muling nabuhay. Ikaw pa rin yung nasa isip niya. Tayo pa yung isip ng Hesus. So let us surrender our life to Jesus today. Yung mga may bahagi pa sa buhay natin, surrender sa Panginoong Hesus. Kahit gaano pang kalaking kasalanan ang tingin dyan, sa Panginoong Hesus, bayad na pinagrapan niya. Sabi sa Panginoon, may mga bagay tayong hindi kaya, pero kayang-kaya ang Panginoong Hesus. Hindi niya na tayo tininang bilang isang linis na tayo. At minamahal ang lubos. So, ilapit natin sa Panginoon ulit sarili natin. Sabihin natin sa Lord, Oh Jesus, Ikaw po yung maluwalhati sa buhay po namin. Na Ikaw po yung nakikita. Na Ikaw po, Panginoong Hesus, napaparangalan. At dahil po, Panginoon, dito, mas marami pong magbabalik doon.
sa iyo, Lord. Jesus, ikaw lamang po maging Panginoon po ngayon ng aming buhay. Ikaw lamang po, Panginoon. Let's declare na ikaw lamang po, Panginoong Jesus. Will know. Lapit po natin ang ating sarili sa Panginoong Jesus. Sabihin natin, O Diyos, narito po ako, Panginoon. Nais ko po ikaw, Panginoon, ang mahuna po sa akin. Hallelujah. Hold me, Lord. Hold me, Jesus. Yung lahat, Panginoon, ang bahagi nitong katawan na ito, Diyos. Ang aking tinig, aking mga kamay, Panginoon. Aking buong pagkatao, Jesus. Use me, Lord. Use me, Jesus. Muli ko pong inalalapit po sa iyo ito, Panginoong Jesus. Kung may mga bahagi po ito, Panginoon, na nagagamit ko po sa pagkakasala, oh Jesus, I surrender to you. Mold me, Jesus. Use me, Lord, for your glory. For your glory. Yes, Jesus. Ikaw lamang po, Panginoong Jesus, sa aking buhay. Muli ko po ilalapit sa iyo ang aking sarili. Itatago po sa iyo. Siyasat mo po ang kaibuturan po ng aming puso sa oras na ito. Kaya Panginoon, anumang pong karumihan pa, kasalanan, Panginoon, ang aming nagagat, nakikita mo po sa oras ito. Panginoon, linisin mo po kami, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, itutuon po namin ang aming paningin sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumakad at mamuhay ng ayon po sa iyong kalooban. At higit sa lahat, punuin mo po yung puso namin ng pagmamahal. Pagmamahal na muli, Panginoon, na makalapit po sa iyo, Panginoon, ng buo. Yung pag-ibig, Panginoon, na naramdaman po namin nung una po naming marinig yung tinig mo para sabihin, mahal mo po kami. Para sabihin, anak mo kami. Kami sa iyo. Kaya sa oras ito, Panginoong Jesus, tulungan mo po kami, Panginoon, sa oras ito. Sa bawat araw po ng pagsunod po namin
Maluluwalhati ka po. Mapaparangalan po ang iyong pangalan sa pamamagitan ng buhay na ito. Ikaw na po, Panginoong Hesus, ang maghari po sa amin. Salamat po. Salamat po, Panginoong Hesus. Na ginampanan mo ng sapat. Walang kulang, Panginoon. Ang ginawa mo, O Diyos, na iyong misyon. Kaya salamat, Panginoong Hesus, sa pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa katubusan. Salamat, Panginoon, sa pagiging tapat. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na pawagas. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw pong aming niluluwalhati, pinapasalamatan at tinadakila. Mula po sa oras na ito, kami po'y magiging masigasig na maging kawangis mo, maging kalarawan mo, Panginoon. Sapagkat kung ikaw po ang namumuhay at nakikita po sa amin, mapaparangalan po ang iyong pangalan at marami po muli ang magbabalik loob po sa iyo. Kaya salamat po aming Panginoong Hesus na dakila sa lahat. Ikaw pong aming luluwalhatiin, pasasalamatan at pararangalan. Maraming salamat po. At ang lahat ng mahal na Panginoong Hesus, sabi ng amin. Amen. Opo na po, Paul. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.